Ito yung pinakabagong power bank ng Zero2 Project Philippines ngayon. Ito yung kanilang 20,000 mAh na power bank or 77 Wh. Kaya dito maglabas ng 20 volts up to 45 watts. That's why pwede siyang gamitin kahit sa laptop. Ayan siya, oh, manipis lang, tapos magaan, at very compact, kasyang-kasya siya sa bulsa. Narito sa unahan yung kanyang display, ayan o. Yung kanyang battery power indicator sa kanyang LCD screen. Dito naman sa likod, meron siyang built-in Type-C charging cable. Dito naman sa harap, meron siyang USB-A, and then power button, and Type-C charging port. Dito naman sa baba, yung kanyang specification pa, Thunder Black Meta Bunny 20,000 mAh. Ayan. Ngayon naman, wag natin patagalin, i-test na natin itong power bank na to kung pwede na nga ba siya para sa inyo. So ngayon, dito na lang tayo sa ating Type-C port kasi Type-C lang naman talaga yung ginagamit natin palagi sa fast charging. So ito ngayon, 5 volts 1 amps. So ayan, 1 amp. Nasa 5 watts, taasan natin. Ayan, 1.63. So let's see, ayan, 8 watts. Then taasan pa natin. Ayan, nasa 10 watts. 5 volts, 10 watts. Taasan pa natin. Ito, 2.79 amps or 13 watts. Try natin hanggang 15 watts. So, let's see. Ayan, 15.53. Kaya naman niya. So, try natin sa 9 volts. Ayan o, 9 volts, 28 watts. Ayan, 28 watts sa 9 volts. Try naman natin sa 12 volts. Ito. Ayan, 12 volts output. Ito, 12 volts. Ayan, 28 watts. Try naman natin sa 15 volts. Ito. Ayan, 29 watts. Ang capacity kasi nitong aking pantesa to ay hanggang 35 watts lang. Kaya, hindi natin siya pwedeng taasan ng sobra. Hindi siya kakayanin. Ayan, 31 watts. Ayan, 19.85. Yan, nasa 31 watts. So, kaya naman niya ang 5 volts, 9 volts, 12 volts, 15 volts, at 20 volts. And now, test natin yung kanyang output capacity. Kung ilan nga ba yung power na makuha natin sa kanya na lalabas dito sa kanyang USB-C port. Ang capacity nga pala ng power bank na to ay 77 Wh. So, let's see kung gaano kalapit yung makukuhang power natin sa kanya. Eto ngayon, nasa 30 watts. So, try natin dyan. So, eto ngayon, taobat na yung power bank. Ayan, medyo mainit na rin siya. Nakakuha naman tayo ngayon dito ng 3.479 ampere hour. And ayun, discharge ko siya sa 20 volts, 30 watts, at nakakuha naman tayo ng 69.58 watt-hour. So, medyo malapit na rin siya kasi ang power nito talaga ay nasa 77 watt-hour. Ngayon naman, punta tayo sa actual capacity test. Mag-charge naman ako ng mga cellphone gamit itong power bank na to. So, let's see kung ilang cellphone ba yung kaya niyang i-charge. Eto ang power bank natin. Let's see. Ayan, siya ngayon ay full charge. Gagamitin ko itong aking fast charging Type-C charging cable. Ayan, full charge siya. Ayan o. Tapos ito yung aking phone ngayon. Ito ay, ayan, 2%. So, let's see kung mapu-full charge na at ilan pa yung matitira. Ito ngayon, yung aking cellphone ay nagkukonsume ng 16 watts. So, patayin ko nga. Ayan, naging 18 watts na siya. So, fast charging naman siya. Ito na, ayan o, full charge na yung aking cellphone. 100% na. Ayan, pero nagkukonsume pa siya ng 4 watts. So, dahil full charge siya, tanggalin ko na. So, umabot naman siya ng 10.25. So, bali 2 hours. Ito yung iPhone, 4%. So, ito namang ating power bank ay naglalabas ng 13 watts. Ayan. So, let's see. Ito ngayon, yung iPhone ay nasa 93% na. Ang oras naman ngayon ay 12:17. Medyo matagal siyang ma-full charge kasi nga naman yung ibang phone kapag umiinit ay nag-stop yung charging. Yan nangyayari sa iPhone, kaya 93% pa lang. Pero okay naman siya, kaya naman siya. Ang oras ngayon ay ito. Ayan, 12:18. At ito naman ay naglalabas ng 6 watt. Ito ngayon, itong Android phone, tina-charge ko siya ngayon. Ang oras ngayon ay 7:56. So, try natin kung ilan pa yung matitira dito. Nasa 11% na siya ngayon. Ito ngayon yung cellphone, ito, nasa 100% na. Ngayon naman ay ito, 9:29. So, meron pa naman tira yung ating power bank. Last ko namang i-charge itong iPhone 12 Pro. Ito ay nasa 3% ngayon. Try ko siyang i-charge ito sa power bank. Siguro ito na yung last phone na mati-charge dito kasi medyo palubat na rin siya. Ito nasa 3% siya. Hindi natin siya maka 100%. Ito naman ngayon, 100% na tong ating iPhone 12 Pro. Umabot naman siya ng almost 2 hours bago na full charge. Ito namang power bank ay halos wala na rin laman. Wala na siyang bar. So, lobat na talaga.
And na yun, based sa pag-test ko, 2 times niyang na-charge yung isang Android phone na 5,000 mAh and 2 times din naman yung isang iPhone 12 Pro. Pero syempre, hindi naman sila talagang hanggang 100%. Ngayon naman, tatry ko tong power bank na to sa 12 volts na ceiling fan. Ito yung ating 12 volts ceiling fan. Dito ko siya isasaksak sa ating power bank na ngayon naman ay full charge. Ayan, tatayin ko na nga ito. Yan. So dito, ito naman naka 12 volts output naman siya. Ayan. Ang oras naman ngayon ay ito, 9:08 na ng umaga. Ayan. Eto guys, ngayon hapon na umiikot pa din yung ating ceiling fan. Ito naman dito sa ating power bank. Heto, 8 watts pa rin yung kinukuha at nasa ano na to. Mahirap siya i-distinguish kung ilang percent kasi siya ay nakabar. Pero hindi pa rin siya nalulubat. Kulang-kulang ano na siya, kalahati. Ayan. Ang oras naman ngayon ay ito. Ayan, 3:54 ng hapon. And na yun, nagamit ko na ang power bank na to sa 12 volt ceiling fan sa loob ng 3 hours and 46 minutes at mayroon pa siyang tirang 10 bar out of 25 bars. Ito ngayon, 1:11 ng hapon. Try natin gamitin sa TV. So, let's see kung mga hanggang ilang percent yung mababawas sa kanya or ilang oras siya bago malobat. Tatanggapin mo kaya ako bilang boyfriend? Isa kang pera. So, ito ngayon, namatay na yung TV. Ang oras naman ngayon ay 5:49. Ayan, 0% na. Hindi na gumana. Wala na siyang laman. At now, punta naman tayo sa charging test. Test natin kung gaano nga ba siya katagal or kabilis bago ma-full charge gamit yung kanyang Type-C charging port. Ito ngayon, tinacharge ko itong power bank dito sa ating Type-C charging port. Ayan, umaabot siya ng 40 watts yung nakukuha nitong power bank. Ang oras naman ngayon ay ito, 3:57 ng hapon. So, dito nakalagay 40 watts. Dito naman sa power bank ay 43 watts. Medyo mababa kasi ang reading talaga nitong Bluetti na to. Heto ngayon, eto ayan, full charge na siya. So dito naman, ayan, 0 watts na rin. So full charge na. Umabot naman tayo nito, 7:09 ng gabi. Ay na yun, na full charge naman siya at umabot naman siya ng 4 hours and 48 minutes. Medyo matagal siyang na full charge kasi meron siyang overheating protection. Kapag umiinit siya, ay tumitigil din yung kanyang pag-charge. I-test naman natin siya ngayon dun sa aking solar panel na 100 watts. Try natin kung gaano naman siya kabilis bago full charge at kaya nga ba siyang i-full charge sa loob ng maghapon. So ito ngayon yung gagamitin kong solar panel 100 watts. Tapos sa dulo meron siyang MC4 connector ito. Tapos gagamit naman ako ng isa pang MC4 connector na merong 12 volts jack. So isaksak ko muna din eh. Ito. Tapos din eh. Tapos ito naman dulo, kakabit ko naman dito sa buck converter na ito. So ito isaksak ko dito. Tapos ito naman Type-C charging cable din sa dulo. Tapos ito naman dulo papunta sa power bank. So dito. So ayan, umilaw na siya, kulay blue. That means gumagana na. Dito naman ay hindi makita. Ayan, masyadong madilim. Pero ayun o, 9 watts to 10 watts. So sa loob ko na lang ito dadalhin para hindi gaanong masilaw dito sa initan. And then itong solar panel naman, ilalagay ko muna sa bubong. Ayan. Kasi dito mas malakas yung sikat ng araw. Ito ngayon dito ko siya nilagay sa loob. Ayan, nagcha-charge na siya. Ang oras naman ngayon ay ito, 9:56 na ng umaga. At kumukonsume na siya ng 42 watts. So nakapagbigay na ng 42 watts yung solar panel. Ayan. Mas maganda itong buck converter na to, mas fast charging siya. Eto guys, ngayon ang oras ngayon ay eto, 1:05 ng hapon. Ito namang power bank ay ito naman. Yan, full charge na rin siya. Nasa 3 watts lang yung kinukuha niya. Pero as we can see naman, full bar na. Yan, full charge na rin. So ayun, na full charge naman siya from 9:56 AM hanggang 1:05 ng hapon. So umabot naman siya ng mahigit 4 hours. And now, test natin siya kung paano natin siya magagamit sa laptop. Kung ang laptop nyo ay mga modern na merong Type-C charging port, gumamit lang kayo ng Type-C to Type-C charging port. Pero kung katulad nitong laptop namin na old model, yung kanyang likuran ay ganito, yung makapal, tapos yung kanyang saksakan ay ganito kalaki, ay gagamit lamang tayo ng PD cable, katulad nito. Type-C yung kanyang dulo, yung kabila naman ay pang sa laptop na 5.2 mm yung diameter, tapos 20 volts. So bale maglalabas ng 20 volts yung ating power bank. So itong power bank natin, Type-C port, isaksak natin dito yung ating PD cable. Tapos dito maglalabas siya ng 20 volts. Yun yung isasaksak natin sa ating laptop. So dito, saksak ko siya din sa laptop na to. And then here,
Hugot. Then, buhayin ko. So, ayan. Gumana na yung kulay niya dito. Buhay na yan. Let's see. Ayan. Gumagana na. At ngayon, nagkukonsume siya ng 30 watts. Ito. Ayan. Ito nga palang laptop na to ay nasa 60 watts yung kanyang power consumption. Maximum na yon. Ito naman ay hanggang 40 watts lang. Kaya, minimal lang yung gamit natin. Talagang limited lang para hindi siya mamatay. Ito kasing laptop na to ay walang battery. Nakadirect na siya dito. Ito na talaga yung kanyang power source. So, let's see. Ayan. So, ayan. Tumataas naman yung kanyang power consumption, oh. Tumataas yung kanyang power. So, base dito sa kanyang monitor, mayroon siyang 27 power output. Yun yung kinukuha ng laptop. Kapag nagamit tayo ng mas maraming apps, nagbukas tayo mas maraming apps dito, ay mas kukonsume din siya ng mas malakas na power. So, ayan, maabot ng 32, 35 watts. Ayan. Okay, eto na. Buksan na natin tong power bank na to. Ayan yung katsura, oh. Ayan, napakakinis, diba? So, buksan na natin dito para makita natin kung ano nga ba ang laman ng power bank na ito. Hindi ko siya bubuksan. Ayan. Feel ko madali naman siyang buksan kasi wala siyang gaanong lock. Hindi katulad ng ibang power bank na yan. Diba? Aba, hindi siya nadukit ng sobra. Okay naman, ah. Dahan-dahan lang. At baka matuluyan. Yan. Medyo mahirap din, ah. Ito. Ayan. Gilid-gilid lang. Oops. May nakadikit. Here. Aray ko. Masyadong malakas yung kanyang dikit. Ayan na. Eto na. Ang kanyang battery. Okay naman yung kanyang circuit, to. Yan. Tapos, let's see. Buksan pa natin to. Meron siyang tornilyo. Dahil mahirap siyang buksan, tatagtagin ko na lang yung kanyang balot. Dito na lang nating tingnan. Ito. Wow, yung kanyang battery ay 3.85 volts. Iba pala yung kanyang battery. Akala ko ay 3.7. Pero still lithium polymer pa rin. Ito. Ayan. Mabuksan na. And then yung battery naman, test natin kung anong setup niya, kung siya ba ay naka-parallel or naka-series. So, heto. Ayan, 8.75 volts. So, meaning naka-series yung dalawang battery. 3.85 plus 3.85 volts.
Kaya pala malakas yung kanyang power, nakapaglabas siya ng 20 volts. Hindi ganong nahihirapan. Kasi yung ibang mga power bank na naka 3.7 volts ay hanggang 12 volts lang tagal usually yung kanilang nailabas. Pero ito, naka-series kaya okay naman. So, bale, ito yung kanyang battery. Lithium polymer, 10,000 mAh kada isa. So, bale, dalawa, kaya 20,000 mAh sila. Tapos, 3.85 volts kada isa. And then, 38.5 watt-hour. So, 38.5 times natin sa 2, meron siyang 77 watt-hour na total capacity. Ayun. Medyo iba lang yung kanyang battery. Hindi siya katulad ng mga nominal voltage sa 3.7. So, okay, balik ko na. At nasira na nga pala yung isang lock niya dito. Ayan, natagtag na. Diba, kada bukas ko nasira na. Pero okay, worth it naman. Nakita naman yung kanyang laman. So, ayun guys, yung test ko dito sa power bank na to. Para sa inyo ba, okay na ba tong power bank na to? Comment naman sa ating comment section below. And kung gusto nyo naman bumili, ilalagay ko yung link na to sa ating comment section tsaka sa ating description box below. Click nyo lang yon para mahanap nyo siya sa Shopee tsaka sa Lazada.